for 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Oh, yan. Baka kasi 'di ba parang breakaway group naman daw sila. Kasi yan ang yung grupo ni Ontiveros para di umanong breakaway group daw. Hindi naman daw talaga, 'di ba sabi nga ni Ka Eric, ito yung mga hilaw na komunista, something like that. Nakalimutan ko na what's the exact term. Pero gayon pa man, ganun yung kanilang ideolohiya 'di ba? Maaring hindi sila magkakasama in a sense na nag-uusap-usap, maaring ganun, pero yung ideolohiya nila iisa. Hindi maganda, mali para sa akin, ha? Ng corruption, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi, ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Ayon sa isang ekonomista, kailangan maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin, grabe. Pero may mga makikinabang din sa paghina ng piso. Tataas yung importation cost. Pero dahan-dahan, may konting pick-up yan sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga Uy, YouTuber. Dapat nga maging masaya ako eh. Pero hindi kasi ako masaya kasi ganun din eh. Alam mo, kaya mga kamag-anak ng OFW, di ba? Masaya kayo dahil yung inyong mga kamag-anak na nasa ibang bansa pag nagpadala, dolyar. Sabihin na natin, malaking pera. Pero remember, pangkalahatan, hindi yung laki ng pera nyo kasi may tataas din eh. Tataas din yung parang pataas lang ng pataas. Lumaki nga yung kinikita ninyo pero yung gastos naman dahil ang pag-i-import mas mahal na rin dahil bibilin mo halimbawa yung dating binibili mo ng $1 di 50 pesos yan. Ngayon, katumbas niyang 59 pesos na. So tumaas ng 9 pesos, di ba? Kahit ba ikaw, tumaas din yung sahod mo. Hindi pala sahod. Ayuda mo mula sa magulang mo na nagtatrabaho sa ibang bansa, tumaas man yan, pero yung bibilin mo rin naman, tumaas din. So, sa madaling salita, sana ba, kung lahat ng pambibili mo, galing doon sa magulang mo. Siyempre, meron ka pa rin sariling kita dito. Kung nagtatrabaho ka, unless tambay ka lang sa bahay mo, umaasa ka sa magulang mo. Di ba? Kung nga rin, nagwa 150 ka, sa mga Barbie, sa gabi, lumalabas ka para 150. Yung 150 mo, mababawasan na ngayon kasi ang presyo ng tataas na. Tama, mali? OFWs, of course. Magpapasko pa naman, di ba? So, mataas yung palitan, no? So, yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Mahalaga raw ang good governance para makabawi ang piso. Yung mga kailangan parusahan, dapat iserve yung justisya. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Yung mga petty crimes, di ba? Yung mga nagnanakaw ng cellphone, yung mga nagnanakaw ng gatas, no? Kasi gutom yung sanggol o yung anak na. Nakukulong yung, di ba, kaagad? Nakukulong. Ganon din dapat, pagdating sa malalaking amounts. Sabi ng BSP, hindi ganun yun. May due process pag malaki amount eh. Kaya nga yung pinakamalaking nagnakaw na amount ngayon tangina, bayani pa, animal. Hayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. At kung mag-participate man daw ang BSP sa palitan ng dolyar, ito ay para lamang maiwasang makaapekto ito sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, sa halip na makontrol ang pagbabago ng forex sa araw-araw.
Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance, mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Ay nako, kita nyo na yung epekto ng korupsyon. Hanggang kailan kaya kayo magigising, ano? Hindi, ayan na naman yung ikulong na nga, ikulong na. Sisigaw niya naman kayo, tapos wala naman pangalan kayong binabanggit. Ikulong na yan. Sino ikukulong? Yung korupsyon na salita. Paprint nyo, tapos ikulong ninyo. Yung korupsyon na salita. Puro kayo ikulong na yan. Ikulong na yan, mga kurakot. Ikulong na yan. Ang gawin nyo, mangulangot kayo, tapos ikulong nyo. Ikulong na yan, mga kulangot, ikulong na yan. Ganun ang gawin nyo. Ikulong ninyo yung mga kulangot nyo. Ayaw nyong banggitin kung sino. Hindi, kaya nga ako, natutuwa ako doon kasi may balita ako, isang event, sumigaw daw yung mga tao ng BBM resign. Dapat ganun. Pag nakita nyo si BBM, it's either ikulong na yan, mga kurakot yan. Yan ang wag na kasi baka sabihin na naman niya, para sa kanya yun eh. Baka sabihin na naman, hindi, that's a compliment. Yeah, that's a compliment. Hindi. Dapat ang isigaw nyo talaga, BBM kulong. BBM kulong. O kaya BBM resign. BBM resign. Yeah. Hindi, alam mo kung bakit? Ito. Pakinggan nyo itong sinabi ni Chavit Singson. Napakaganda na sinabi niya dito. Na talagang totoo naman eh. Ito yun eh. Ito yung summary. Pero maganda yung mahaba yung sinabi. Napakagandang pag-usapan natin yan. Tinira na naman ni dating Ay, sandali. Anyari dyan. Anyari. Wait. Chotamate. Wait lang. Yan. Hoy, yung contest natin sasabihin ko sa bandang gitna ngayon o kaya bandang hindi ko kasi iba diyan nag-aabang lang sa ending eh. Hindi, abangan natin yan. Ito. Governor Chavit Singson, si PBBM, kaugnay ng anyay pinakamalaking katiwalian. Sa higit 17 minutong video statement, kinwestiyon ni Singson kung bakit lumalala pa ang pagbaha sa kabila ng paggastos ng administrasyon ng halos 500 billion pesos para sa flood control. Grabe, Sinisi niya ito sa Pangulo na siyang nag-aproba raw at may hawak ng desisyon kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Dagdag ni Singson, wala umanong malinaw na pambansang plano si PBBM laban sa baha at siya raw dapat ang mahiya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. Correct. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Isang mahinang nilalang. Totoo eh. Di ba? Ang ganda nung sinabi niya eh. Totoo naman, lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lamang po sa DPWH yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, ang tindi na ng korupsyon ngayon. Alam mo, nakakahiya na. Ewan ko, hindi, ako natatanong lang ako nahihiya ba kayo maging Pilipino ngayong panahon na to? Ako, nahihiya ako eh. Nahihiya na ako kung maging Pilipino ngayong panahon na to. Lalong-lalo na pagtatanungin sa ibang bansa kung, anong lahi mo, ganun? Where you from? Ganyan, di ba? Pag sinabi mo, Pilipino ka, parang Kaya minsan sinasabi ko na lang, I'm from LA. I'm from West Coast. Hindi, biro lang. Pero yung totoo, di ba, nakakaya na. Grabe kasi. Hindi ho biro eh. Hindi ho biro yung tindi ng korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Walang kaayusan. Karsada pa lang natin eh. Alam mo, gusto mo malaman ng korupsyon? Makikita mo yan sa karsada. Mula sa lubak, mula sa maayos, biglang magiging lubak, hindi na natapos.
Mga construction na hindi na natapos sa karsada. Yung mga nakabalandrang, anong tawag doon? Yung mga cone na hindi mo na nakikita sa gabi dahil sa sobrang dilim, sobrang dumi. Alam mo sa ibang bansa, napakatindi nila pagdating sa safety, road safety. Ang tindi nila. Di ba? Sample ko nga lang sa inyo. Hindi, aside from sa Japan, marami pa sa Europa, ganun din eh. Sa Japan po, di ba? Talagang meron pa silang parang ilaw dyan ng tao na gumaganong-ganon ng kamay. Di ba? Sa atin, parang bahala ka sa sarili mo. Maglalagay sila ng yung orange cone na ang dumi-dumi na, so nawala na yung reflection niya. Una nga, pagkabili pa lang nun, hindi na ganun ka-reflected yung ilaw. Ibig sabihin, alam mong presyong mahal, pero mababa ang binili. Mura yung binili. Kaya hindi tuloy siya talaga reflectodized. Ano ba yun? Yun. Yung pag nailawan mo, hindi. Yeah? Tapos pag nabangga ka, kasalanan mo pa. Kasi hindi mo nakita. Tapos, napakahirap pa. Ang tagal para puntahan ka ng pulis o ng MMDA o traffic enforcer. Ang tagal pa. Tapos manghihingi pa ng lagay, minsan yung mga traffic enforcer para mabago yung kwento mo. Ganun pala, kita mo na kagad yung tindi ng korupsyon sa Pilipinas eh. Sagad po yan. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin mga traffic enforcer sa... Alam mo yun, traffic enforcer should be enforcing the traffic flow. Diba? Enforcing the... Alam mo yun, para maayos yung mga traffic. Diba? Yan ang purpose nila eh. Hindi para mambulaga at manghuli. Anong ginagawa nila? Nagtatago sa ganun. Mambubulaga. Tapos sasabihin niya, sir, may seminar pa yan. Opo, tangina, mahal yan, seminar na yan. Mga taabutin ka dito ng 3,000. Tapos, may seminar ka pa, the whole day. O edi, syempre, ikaw naman, maglalagay ka na lang kaysa abutin ka ng magpa-seminar ka na hindi ka lang matatalo doon sa penalty, matatalo ka pa sa araw na siyang dapat nasa trabaho ka, kumikita ka. Ganun eh. Diyan makikita mo, sagad sa buto na ang korupsyon sa Pilipinas. At itong presidente, putang ina pa kuya-kuya-kuy lang. Pakaway-kaway sa mga taong wala namang bumabati sa kanya. Ewan ko. Pang rin ito kaya nga ako ngayong Halloween na ito. Ang costume ko si Marcos eh. Ghost eh. Pinaiimbestigahan din ni Singson sa ICI ang home province ni PBBM na Ilocos Norte. Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Yun. Kaya hinahamon kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Ako, gaya na totoo. Hindi, kasi gano'n naman ang ginagawa niya di ba? Yung kesyo mahiya naman kayo, pero in reality, ang tinuturo na, ang talagang meron namang kagagawan niyan, kapabayaan. Maaring hindi, sabi ng iba, wala pang evidence that leads to Marcos. O sige, let's play along with it. Na wala pang ebidensyang nagdi-direct link kay Marcos na siya may kasalanan ng lahat ng korupsyon na ito. But the mere fact that you are the president, that the mere fact you are the leader of these corrupt agencies in our country, at dumaan sa'yo ito. Yung budget, sa'yo nagsimula, sa'yo din na nag-ending. The most corrupt budget in the entire history of our country. It starts with you and it ends with you. Tapos, the implementer of these budgets na bawat
bawat ahensya ng gobyerno, sino ang nag-appoint ng secretary, sino ang leader, di ba ikaw din? So, Mr. Marcos, ikaw dapat ang mahiya. Kasi kahit na sabihin na nating may mga insertion, yung mga congressman, at wala kayong magawa because they are the one na merong power of the purse. Diba? Sabihin na natin, ganun ang talagang eksena sa Pilipinas. Sila may power of the purse. But still, the purse is in your hands. Nasa kamay mo yan. Pwede mo naman pigilan eh. O eventually, i-veto mo yung mga insertion. Kasi nagawa ng ibang presidente yan, lalo na si Pangulong Duterte, nagawa niya yan eh. Nung nagkaroon ng matinding insertion, hindi pumayag. Binito ni Pangulong Duterte yung budget. Naipit ngayon, di ba? Nagkaroon nga ng, naalala ko yan eh, nagkaroon ng parang mapapasa ba yung budget o hindi mapapasa o magkakaroon ng reenactment. Ibig sabihin na reenactment yung last year na budget. Paano ginawa? Bumigay din ng mga congressman eh. Bumigay din eh. Sabi, hindi pala papasa ito kay Duterte. Kaya galit na galit yung mga congressman ngayon. Kasi nung time nila, nung time ni Duterte, hindi siya lagaano nakanakaw. Limited lang yung pagnanakaw nila. Hindi, alam mo, eto di ba, sinabi ko na ito sa inyo noon eh. Naikwento ko na sa inyo ito noon eh. Sabi ko nga sa inyo noon eh. Nung panahon daw ni Pangulong Duterte, talagang hirap na hirap sila magnakaw. May mga kilala tayong kontraktor, may kilala tayong mga politiko. Sabi ko sa kanila, ano ba, kamusta ba kayo nung panahon ni Duterte? Nung panahon ni Duterte, siyempre hindi mo masisiro yan. There's no such thing as zero corruption sa bansa. Okay? Maaari siguro kay Pastor Kibuloy, kasi kita nyo naman yung kanilang KOJC compound, talagang zero corruption, kaya napakaganda. Di ba? Pero ito, sa gobyerno, napakalawak nito, napakahirap magkaroon ng zero corruption. Pero gayon pa man, nung panahon daw ni Duterte, talagang grabe daw, tagun-tagu daw sila. Hirap na hirap daw silang, alam mo yun, saan ba kami kukuha ng pera dito? Saan ba kami magninegosyo dito? Ganon yan eh. Oo. Kaya tinanong ko kasi sila ngayong panahon na ni Marcos nung mga last 1 year ago, 2 years ago. If I'm not mistaken. Tapos ang sabi nila sa akin, alam mo ngayon, ang prinsipyo ng mga ngayon, ng mga kontraktor at ng mga congressman, itodo nyo na. Kasi hindi natin malalaman at ang hinala pa nga nila magiging susunod na presidente ay si Vice President Sara Duterte. So 6 na taon na naman silang gutom sa pagnanakaw. Oh, yan ang totoo. Kaya sabi nila, ngayon na ang pagkakataon na magnakaw tayo ng todo-todo, isagad na natin. Wag na natin alam mo yun, wag na tayo itodo na natin ito. Ayun. Kaya alam ko na to eh. Alam ko mangyayari to eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga Banateros, dito kayo sa Banateros. Dahil dito sa Banateros, yung mga info natin, hindi ho nanggagaling kung kani-kanino. Sinabi ko na sa inyo nagkaroon ng, di ba, hindi ko lang pinangalanan siya, pero sinabi ko na sa inyo, isang party list ang namumuno sa pera at talagang kinakamkam lahat. Hindi ko lang pinangalanan. Kasi alam mo naman yun, mahilig yun di ba, demanda. Di ba? No. Pero kita nyo ngayon, lumabas ang katotohanan. Tama, mali? Sabi ko sa inyo nako, ito. Pakinggan nyo ito ha. Yung sinasabi kong ito na talaga susunod na Pangulo, pakinggan nyo. They are the reason they are Vice President and President. Ito kasi dumalaw. Ito yung yung may-ari nung Kamuning Bakery, naalala nyo yun, nagpa-interview si Vice President Sara Duterte. O, tingnan ninyo ha. President of this country, they are exceptionally good politicians. They are very good. Si Vice President Sara Duterte, when she came here, the effect on the crowds, I saw her effect on the crowds. I saw her impact and charisma
not only towards the media. It was standing room only here. Grabe, There's so many media, so many camera, and so many people lining up outside. Record number of people lining up. She has a charisma that is almost unequaled. Si Vice President Sara Duterte, I saw her effect on the people and the way she genuinely, sincerely enjoyed mingling with the people. I was surprised. There are so many people pushing, asking for a picture with her, selfie, want to shake her hand, want to touch her lang. Tapos I saw people crying. People who saw her, they would cry. A few of them became... Tigil tayo dito. Baka kasi sabihin ng iba, ganyan naman kayo mga Duterte. Mga panatiko kayo, paiyak-iyak pa kayo. Wrong. That cry is a cry for help. That cry is a desperate cry. Out of, alam mo yun, frustrations na nangyayari sa ating bansa. Na parang, BP Sara, ayusin nyo yung bayan namin pagdating ng 2028. Maawa ka na. Maawa ka naman sa amin. Yun eh. Ako yun eh. Sabi ko sa inyo, I really expect something. Even if I'm a Duterte supporter, magsasalita ko hanggang maging presidente si BP Sara Duterte. I will support her to the core. Talagang voluntary, I will support VP Sara Duterte hanggang sa kaduluduluhan. But, pag nanalo siya, I would really demand na magkaroon ng isang matinding revolusyon sa loob ng gobyerno. Ano ibig sabihin nun? Talagang overall, hindi pwede itong yung same people, same shit. Magagalit ako pagka ganun. Kailangan talagang mapalitan lahat, maayos. Kasi itong bansan to, wala na. Tangina, wala nang hope. Kailangan na talaga ng isang matinding revolusyon sa loob. Maglagay ng talagang mga righteous people, righteous officials. Hindi lang yung dahil sumipsip nung panahon ng kampanya. Hindi. Dapat talaga yung mga matitinong magtatrabaho. Marami naman dyan eh, yung talagang matinong nagtatrabaho. Yung magtatrabaho lang, hindi ako magnanakaw. Magtatrabaho lang, sapat na sa akin yung sahod ko. Ganun. Dapat ganun ang kunin talaga ni Vice President Sara. At sana ganun talaga. Yan po ang dahilan kung bakit umiiyak ang tao. Out of desperation, malungkot, nalulugmok na kasi tayo sa na tayo eh, sobra na, sagad na sa kabutuhan yung ating korupsyon. Kaya naiiyak na at humihingi na ng rescue. Alam mo kung ba't ko nalaman yan? Kasi nung panahon na nagkausap kami pa ni Pangulong Duterte, no, naalala ko nun sa ano ba to? Sa Davao, doon sa Kingdom. Hindi pa andun pa si Pastor, first time ko ma-meet si Pastor Kibuloy nun. Yes, nandun din si Pangulong Duterte. Yun talagang namin, kaming mga vlogger doon, mga banateros, yun talagang sinasabi namin na, Mr. President, hahayaan niyo po ba ito? Anong mangyayari sa atin? Ganito. Kasi kinikwento niya na nga kung sino si Marcos. Pababayaan niyo po ba ito? Alam mo, may mga sinabi siya sa amin. Pero, kung kami nga, naiiyak din at that time. It doesn't mean, ina-idolize namin si Pangulong Duterte na parang Diyos. Hindi. Naiiyak kami kasi alam namin na, kasi doon pa lang sinasabi na ni Pangulong Duterte, wala, we're doomed. Babagsak tayo. Alam mo, doon pa lang sabi ko, patay tayong bata ka. Ang tagal na nun Pero ganun, eto na, nangyayari na. Hysterical pa. Talagang, sabi ko, santo ba? Talagang, parang artista na parang santo na they love her. And yung staff ko, I saw the effect. And she is very good with the people. She has this common touch. She's like a movie star, charismatic person, very unique. And when she came here,
during the Pandesal Forum of World Pandesal Day, her answers and conversation to the media, to me, very heartwarming, very down-to-earth, very non-politician effect. I was amazed. Her answers, like, I asked her, Ma'am, there are so many problems in this country today. There are so many political problems, flood control, corruption crisis, economic crisis, price of rice crisis, everything crisis. What is, sabi ko, maiba naman to change the topic. What about your personal crisis? What was your worst personal crisis? How did you cope with it? What can you share? Nagulat ako, for somebody who looks very young, I googled immediately how old she was, 47 years old. Sabi niya, her crisis, aging. Nagulat ako, aging. Like pagkatanda. Okay. Nagulat ako because she doesn't look old, number one. Number two, that is one thing that everyone in the world will encounter or are encountering or struggling with or on a daily basis. I'm sure you ask your parents, your grandparents, they have to struggle with it every day, every year. It's something sad happening na not big crisis, but it's a major crisis na very interesting. Totally unexpected answer, and the way she recounted it, very unexpected. She started by saying, every morning when she takes a bath, when she shampoos daw, her hair daw. Ang descriptive. Nahuhulog daw ang hair niya. 50 daw na bibilang niya. 5-0 na. Nag-worry tuloy ako for her. Everybody, alam mo, you could hear the pin drop in the entire place. Grabe ang daming media, ang daming camera, then suddenly everybody was just listening. Talagang you could literally hear a pin drop, the way she was narrating, the way ang galing niya magkwento. So that's actually interesting, Wilson, right? Yes. That time ba, nagsabi din ba sila that, ito lang yung topics na pwedeng pag-usapan, right, during this event, or hindi naman, wala namang bilin or anything? Very interesting. Yung mga assistants niya were telling us, pwede ba na the topic would be not too long because there will be many people lining up outside. Sana daw yung talk should not be too long. Okay. Tapos everywhere she goes kasi, people talk about politics. Okay. Everywhere she goes, people ask about politics. Siyempre, right? So mga assistants niya will say, baka this session would be less on politics and more about your event. Yeah. More about the bread, about food, about... And then, like your question, you're asking her personal life, right? But surprisingly, okay, when the media kept on raising their hands, sabi ko, I could not accommodate all this media. They came all the way here. Siyempre, tanong nila politika. Yes. So I asked her, and in fairness to her, walang problema siya. Wala siyang prepared questions, walang wala siyang sinabi, walang question na ganyan, wala naman. Bakit? May naalala ko eh. Yung ayaw umatin ng debate. Tama, mali. Ayaw umatin ng debate, tapos nagpahanda ng question. Kasi nga, bobo. Pangalawa, may mga iniiwasan topic. Si VP Sara Duterte, sige lang, tanong kayo. Anong gusto niyong tanongin? And I was surprised, like, she was telling very personal stories that could relate to everyone. Okay. I think I could see why she is so popular and why the father is very popular. Number one, they come across as very authentic. They speak the language. They speak the language of every ordinary person. Okay. They don't parang speak over you. Parang some politicians, when they talk, parang they're reciting something to the... they're really, Okay. And reciting to the... Parang kilala ko yung tinutukoy nyo, sir, reciting to the moon. Hindi, pero alam mo, eto yung may-ari ng Kamuning Bakery, try mong imbitahan si Marcos. Tingnan mo kung same response ng mga tao. Baka sumigaw pa na ikulong na yan, kaya sumigaw pa ng Marcos resign. O kaya si Ontiveros, itry mo rin. Tingnan mo. Try mo rin.
Kasi may pangarap maging presidente. Try nyo rin yun, sir. Para fair naman. Iba effect, I don't know how to describe it eh. Yung charisma, the word charisma, meron siyang X factor if there's an election today for any position, landslide siya. Amazing charisma. Okay. Totoo yan. Landslide. Sigurado yan. Alam mo, sigurado yan. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa di ba, sinabi na nga ni Marcoleta yung sa survey. Yeah. Sa survey nga, hindi nga siya lumalabas. Lagi siyang kulelat, pero nag-top siya eh. Yeah? Kaya huwag kayo sigurado ako, sa 2028, lahat ng survey nabili na yan. Package na yan. Billion na yan. Tandaan ninyo, may billion silang flood control project. Billion na yan. Sigurado yan. Di ba? Sigurado ho yan. Oh. Kaya siguradong lalabas dyan, mababa si VP Sara Duterte. Huwag kayo maniniwala dyan. Alam mo, ako from my experience on mga Duterte, they're not perfect people. They're not perfect politicians. From the father to the daughter, pati yung mga anak niya. Hindi yung mga perfecto yan. Meron niyang mga, alam mo yun, mga personal na kamalian, personal na rough edges, ika nga. Pero if there is one thing that really will struck you, is their authenticity. What you see is what you get. Hindi ka nila bubulahin. Yung what you see is what you... Kung ano yung kausap mo, ganun sila. Hindi sila yung magpapakit sa'yo, babaguhin nila yung lingwahe nila just to look, alam mo yun, to look good. Hindi. Yan ang napansin ko sa mga Duterte. Siguro, nakuha nila yan sa tatay nila eh. Yung tatay nila, kahit minsan kinakabahan na yung naalala ko kinakabahan yung mga tagapagsalita ng Malacanang nun eh. Kasi pag bumitaw si Pangulong Duterte, yari kayo. Wala yan. Hindi yan, alam mo yun, take it as it is. Kaya gusto ko rin yung mga mga hirit ni Panelo nung time na yun. Take it as it is. Hindi na kailangan paliwanag yan. Yan na yan. Oo. That's a joke? That's a joke. Bakit kayo maniniwala? Oh, pag sinabi niyang, that's a joke, but this one is true. Oh. Alam mo yun, ganun. Yung mga anak din, ganyan. Kaya nga kita nyo ngayon, kaya ang mahal ng tao eh. Kasi alam mo, ang tao, galit na ho sa mga mukhang mabait. Mga katulad nila, Ontiveros, na bait-baitan, pero alam mo naman yung baho. Yung mga katulad ni Trillanes, na bait-baitan. Yung katulad ni Kiko, halimbawa yung si Kiko ngayon. Kiko, yung Kiko ni Sharon Cuneta. Sa mga pinklawan, sa social media, I think sa mga TikTok, sa Twitter, sinasabi nila, tingnan nyo na, si Kiko, pinagmamalaki nila ngayon si Kiko, sa, ba apelido nung lintik na Kiko? Kalimutan ko na yung apelido ni Kiko. Grabe tanda mo na yung... Basta yung niya, yung senador, Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, asawa ni Sharon Cuneta. Sabi daw ng mga pinklawan, tingnan nyo na, ang baba ng kanyang salin. Naniwala naman kayo. Alam mo, sabi nga ni Marcoleta, I think Marcoleta nga ba nagsabi nun? Ang salin, kasama dyan, supposedly, yung asawa mo. Sa pagmamayari ng asawa mo. Hindi lang ikaw. Hindi yung ba asawa si Sharon? Don't tell me ganun lang kita ninyo. Hindi kasi marami nasasabi. Pinapaliwanag ko nga. Bakit ang laki ng pera ni Dito Lapid, ni Soto, at saka ni pangalan nito? Si Robin Padilla. Kasi dating mga artista yan. Malamang sa malamang, noong panahon na yon, may pera sila, sobrang yaman nila, di ba? Artista. Kasi noong unang panahon, mayayaman ng mga artista. Hindi ngayon. Ngayon, wala na, latak na. Noong unang panahon, pagiging artista ka, marami ka talagang pera. Milyonaryo ka talaga. Lalo na mga ganyan, tipo nila Lito Lapid, nila Robin Padilla. O kahit si Soto, dahil alam naman natin si Soto, araw-araw yan.
at production nila yung Itbulaga. So, hindi natin sila mabiblame na they have money. And there's nothing wrong kung marami kang pera. Wala namang masama ho doon. Tapos, siguro, nilagay nila sa pangalan nila kasi they're not planning to run sa office, kaya nilagay nila sa pangalan nila. Tapos, eventually, nung tumakbo na sila, hindi na nila pwedeng tanggalin sa pangalan yun. Napaka-obvious naman. Diba? So, kaya sila mayaman. Walang problema doon. There's nothing wrong with that. Ang hindi ko mag-gets yung mga katulad ni Kiko Pangilinan na ang baba ng pero yung asawa niya, ganun. Remember sabi nila sa SALN daw, kailangan kasama yung asset din ng asawa mo. Mahirap si Sharon Cuneta. Patang dulo ko nyo kami. Anong kinaugnayan nito? Doon sa kwento kay BP Sara Duterte. Kasi nga po, ang mga pinklawan, especially yung mga politician, yung mga dilaw politician na yan ang kanilang number 1 na katangian. Hypocrisy. They are so hypocrite, pretending to be clean, pretending to be not corrupt, na parang Alamar Rojas. Ganon yung nila, yung mag-iinom ng tubig sa yun yung ganong klaseng hypocrisy meron ito mga pinklawan eh. Magkakasama na ho sila dyan, sila Ontivero, sila Pangilinan. At hindi ko maintindihan, itong mga tanga-tangang Gen Z na to, Gen X ba? Ano ba Gen Z? Nagpapaniwala kay 18 million lang. Salokohin. Di ba? Ang mga Duterte walang ganyan. Kung ano yung meron, yun na. Hindi ho sila yung nagpapakit pa sila. Di ba? Kaya sila minahal ng taong bayan. At kaya siguradong sa 2028 mananalo silang presidente. Kaya dun sa ating contest na pa-Gcash sa unang 3 na sasagot sa comment section hindi kay Ann Harot. Ito yung tanong natin. Hindi pa tayo tapos baka kala nyo tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong topic. Pero gusto ko ilagay sa gitna kasi yung iba nag-aabang sa dulo lang. Alam mo kung ano yung tanong natin? Ito. Sino? Balasi. Sino ang magiging presidente sa 2028? Daling question yan. Pabilisan na lang ng type yan. Kailangan kumpleto Sino magiging presidente sa 2028? Kailangan kumpleto. Ito pa. Panoorin nyo ito matindi itong balita na ito. Tawan-tawa ako dito. Grabe sabi ko. Sablay talaga to si Marcos. Sablay talaga to si Marcos. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I... Nag-ibabay si Xi Jinping. Hindi. Ini-interpret lang nung babae yung sinasabi ni Xi Jinping, ini-interpret niya. Baka lang sabihin ninyo, ba't nag-ibabay si Xi Jinping? Hindi. Ini-interpret lang niya. Okay, talay. At the helm of China-US relations should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Over the years, I have stated in public many times that China and the United States should be partners and friends. The world today is confronted with many tough problems. China and US can jointly shoulder our responsibility as major countries. Grabe, friendship sila, Friendship sila with America. Tingnan mo yung sasabihin ni Trump, pakinggan yung sasabihin ni Trump. And work together to accomplish more great and concrete things for the good of our 2 countries and the whole world. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time. A friend of mine. Gago!
Samantalang tayo, si Tariela, ajit na ajit. Gustong mangagat. Diba? Si Tariela, galit na galit. Tapos yung feeling kakampi natin na Amerika, sabi nila, a friend of mine for a longest time. Patay tayo dyan. Now, if you think about it, the very, very distinguished and respected president of China, and we will be having... Ano ba yan, Marcos? Ano na? Anyari? Anyari? Friendship sila, tas ikaw away ka ng away sa China. Patay tayo dyan. Gago! Ano na? So para kang pinahiya ni Trump. Hindi, ito, para kang pinahiya ni Trump. Ikaw, dyan sa ASEAN, bumuka yung bunganga mo at bumanat-banat ka sa China habang si Trump pinuri pa ang China, pambira, oh. Para ka tuloy pinahiya, lantaran. Hindi, isipin mo ha. Ito yung senaryo. Itong ASEAN na ito yung kaganapan kung saan inaayos ang lahat ng sigalot sa diplomasya, sa diplomatic, Ito tayo, parang siga. Utang ina. Matapang kami, kampi namin ng Amerika. Eto kami. O, ganyan ang dating natin, siga-sigaan. O, tas nagsalita na. Akin na mikropono. Tabi kayo lahat dyan. Etong kasing na to, China na to. Inaano kami, kaya may kalabang kami. O, di ba? O. Ano nangyari? Biglang pagbaba niya, nag-usap yung dalawa, China at Amerika. Sabi ng Amerika, my good friend, you are really respected and we would continue our friendship. Ano implication nun, Brad? Parang sinabi kay Marcos, hoy, psst, tigil ka nga dyan. Yung kadaldalan mo, isang kawalang yaan. Tumahimik ka, magkaibigan kami nito. Di ba? Parang ganun eh. Yes, of course, hindi ganyan ang pagkasabi. Pero, pambihira. Pagkatapos mong talakan yung kaaway mo, na tapos yung kakampi mong pinagmamalaki mong kakampi mo, yung kakampi mo pala biglang sasabihin doon sa kaaway mo, uy, friends tayo ha, we're good friends, we respect each other, we love you. Atay ka dyan. Some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. Ay, nako, yan na nga yung sinasabi natin eh. Wait lang po, importante. Chotomate.